Breaking na breaking news po ito. Nako po. Kulat chika, nagsalita na po. Nako po mga kababayan. Benny Abante nataranta. Luistro nataranta sa takot. Nagtatago na. Bakit nila kinakatukutan si Kulat chika? Dito sa sinasabi nilang mga alias at sa usapin ng confidential fund. 'Di ba kahapon mga kababayan, si Bam Aquino at Robin Padilla muntik nang magkasapakan, buti na lang inawat. Nako po mga kababayan, dito pati si Maharlika may pasabog po. Bakit natatakot yung mga politiko sa mga pasabog ni Kulat chika? Nako po mga kababayan, tila kinakatakutan nila ang mga sikretong mabubulgar. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Benny Abante, natataranta. Halaka mga kababayan ko, ito ng pasabog natin. Si Colonel Dante La Chica, do you think kailangan siya ipatawag o ano po ang strategy ng prosecution? Well, kung sapat na yung sa mga tanong kay Miss Gina, palagay ko, hindi na kinakailangan sa kanila chika. We're gonna wait until that. Kung meron pang tanong ang defense kay Miss Gina Acosta. Si Colonel Dante La Chica, do you think kailangan siya ipatawag o Ayan mga kababayan, ayaw nilang ipatawag si Kulat chika. Tila kabadong-kabado si Benny Abante, mga kababayan. Tila masasabit, halaka. Matindi po ito. Sa palagay ko, hindi na kinakailangan si Kulat chika. Kung sabat naman ang mga sinasabi ni Gina Acosta, hindi na kailangang magpakita ito. Halaka, mga kababayan ko. Matinding pasabog ito. Bakit sila natatakot? Meron bang sasabit? Nako po, mga kababayan. Kaya nasasampak or nasasampal ang prosecution. Tila walang mabuga. Tila walang tirada, walang bira. Laging suplak sila ni BP Sara. So dito mga kababayan, panoorin po natin itong ito po mga kababayan, si Buljakera. Bakit tila kinakatakutan nila sila chika dito? O ito mga kababayan, may explanation po ito. Natatakot sila. Bakit kaya? Ito ang paliwanag. Their own internal investigation. We don't want to preempt them as well. So, hindi niya ipapatawag kasi may sariling investigation ang AFP. Dito kay La Chica. Ngayon, mga kababayan, bakit, bakit hindi nila ipapatawag itong si La Chica at nang magkaalaman tayo kung bang yung pagbanggit ni Acosta at ng ibang witness na sila chika ang naatasan na mag-withdraw ng pera at sila chika din ang nagsabi o nagbigay ng mga pangalan ng mga alias. This B7. O nakita nyo mga kababayan? Bakit kinakatakutan nila sila chika dito? Ano po ang lihim ng mga sikreto? Bakit ayaw na lang ipatawag? So dito po, talagang nabubuking po sila. Meron silang tinatago. Tapos galing-galingan sila sa hearing. Sila Tuplok, sila Erwin Tuplok, sila Rafi, galing-galingan. Buljak tuloy ni Chis Escudero at ni Robin Padilla, di ba? So dito, lumalabas po ang kabobohan nila. Ito pong pasabog, tignan natin. Mga kababayan, mamaya malalaman natin ito. Bagitin ko muna ang sinabi ni Kapuna. Baka daw ma-incriminate nila ang kanilang, mga sarili. They may not want to incriminate themselves. Okay? Talking, referring dito sa AFP. Alright?
Ayan mga kababayan ko, matinding pasabog ito. So dito, si Topacio naman, meron siyang pasabog. Nako po, mga kababayan. Talagang pinuljak ang mga senador na bobo sa Senado. Pakinggan po natin ang kanyang pasabog dito. Nagsusubaybay ako nitong impeachment trial at mabuti na lang at nasabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Opo. Chis Escudero Yahoy! na yung mga pinagsasasabi ng mga parties, lalong-lalo na yaong prosecution Ayan. ay hindi po tama sapagkat ito ay sub judice. Ang konsepto ng sub judice ay ito, kapag merong pending case sa kahit na anong korte, Opo. hindi ka dapat nagsasalita sa publiko ng mga bagay na maaring maka-impluwensya ng korte regarding the merits of the case. Etong mga prosecution, pagkadadaldal Alam mo kasi, kapag ikaw ay wala sa lugar pagdating sa kaso, ang ebidensya ay mahina, etc., etc., dinadaan mo na lang sa trial by publicity. Tsaka Katulad niya si Lorna Kapunan, sasabihin niya, kung walang kasalanan, ba't ay magpakita? Walang logic dyan Yung sinasabi ni Ping Lacson na contrary to common sense, yun ang sinasabi ng prosecution. Saan ka nakakita, ayaw magpakita, may guilt na. Nag-attach na ang guilt. Kaya nga may presumption of innocence at saka right to remain silent Yun. Ngayon, kung hindi ka abogado at sabihin mo yon, baka mapapatawad ka pa. Pero kung abogado ka, you cannot feign innocence of these principles. First year law, tinuturo na yan Oo. Hindi mo alam. Alam mo yan, pero gusto mo manggulang. Wala kasing ebidensya. Diba? Kaya nga sabi ni VP Sara, ang kinakailangan ay ebidensya, Yun. hindi daldal. Di ba? Oh, that's a... Ayan ang katotohanan mga kababayan. Dapat ebidensya kasi hindi puro daldal. Di ba mga kababayan? Nako po, ito po ang pasabog nila Chika. Panoorin po natin. Ito po. Pakinggan po natin bakit ayaw nila ipatawag. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinuro si Colonel Raymond Dante Lachica na siyang nagplano at nagpatupad ng mga aktibidad na ginastusan ng confidential fund ng Office of the Vice President. Kanina, sinabi niya sa GMA News na handa siyang humarap sa impeachment court kung ipatatawag. Nakatutok si Marisol Abduraman. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel Lachica, Your Honor. Biniverify ko po kay Colonel Lachica. Si Colonel Lachica po ang nag-implement, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor. Makailang beses binanggit si Colonel Raymond Dante Lachica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umuning maling paggamit ng kalahating bilyong pisong confidential fund. Sa testimonya ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, inutusan daw siya ni Duterte na ibigay ang cash kay Lachica. Si Lachica din daw ang gumawa ng plano kung paano gagamitin ang confidential fund. O yan mga kababayan ko, di ba? Kung matapang kayo, si Col Lachica ang tawagan nyo. Gisain nyo ng magkaalamanan, hindi yung galing-galingan kayo dyan, banat kayo ng banat. Tatawagin yung mastermind, scammer, si Sara Duterte. Wala naman kayong mga matibay na mga rekado, na mga ebidensya. Puro kayo assumption, puro kayo maang-maangan, stupido. Diba ito yung mga pasabog ni Raffy Tulfo? Na galing-galingan, na wala namang alam, wala sa kalingkingan ni Robin Padilla. Kung pag ikukumpara natin itong dalawang ito mga kababayan, walang-wala. Tapos makikipagdebate ka pa kay Senador Marcoleta. Kaya itong mga tuplok na ito mga kababayan, walang magandang naidudulot at walang naiaambag sa pag-unlad ng bayan. Di ba ang gagaling nila? Impeachment, Sara, Duterte, stupido. Di ba mga kababayan?
You are a smart guy pero maang-maangan. You are a blind loyalty by stupidity. Kaya nabubuljak ang mga ito, mga kababayan di ba? O, tingnan nyo po itong mga pasabog dito. Panoorin nyo pa ito. Bakit sila nasusuplak, di ba mga kababayan ko? O, tingnan nyo ha. Pakita ko sa inyo yung mga pasabog dito. O, ito, tingnan nyo ha. Meron ako papakita. Magugulat kayo dito mga kababayan ko. Talagang nasuplak itong mga galing-galingan na ito. Tingnan nyo ha. Ano po ang mga pasabog na ito? Tingnan nyo ito. Tingnan nyo. Senator Judges unang lumabag sa patakaran. Inilatag ng presiding judge. So, tingnan nyo ito po. Tingnan nyo ha. Magugulat kayo sa pasabog na ito. Hindi kinaya ng mga ogag na mga buhaya ang pasabog na ito. Ito po. Ng presiding officer patungkol doon sa subjudice rule. Parang meron din atang nakalabag agad-agad doon sa mga senator judge. Ano po masasabi nyo po rito? And tingin nyo po, napapanahon na ito at mahaba-haba na rin yung naging pasensya na pinagkaloob ng impeachment court, lalong-lalo na sa panig ng mga senator judge at ng prosekusyon. Oo, totoo po yan. Ako po ay ayon sa sinabi, Admar, na talagang panahon na para magsalita ang presiding officer at magbigay ng kasolusyon at paninindigan patungkol po nga dito sa naglilipanan ng mga subjudicial statements and actions ng mga parties involved. Napakaganda nga po na bago inumpisahan yung hearing ng Day 19, nilatag ni presiding Senator Judge Escudero, ano ba talaga yung parameters? Ano ba yung pwede nyo gawin? At kinlaro niya, pag ikaw ay abogado o partido, bawal ka talaga magsalita ng patungkol sa mga bagay na makaka-apekto o may kinalaman sa kaso. Hindi pwede. O, nakita nyo po mga kababayan ko. Ayan. Talagang takot na takot sila. 'Di ba? Tignan pa natin yung ibang balita dito. Tignan natin ha. O ito po, pakinggan po natin ito. Prosecution walang napatunayan sa hostile witness sa mga akusasyon nila kay BP. O tignan nyo ha. Ma'am. Okay. Kanina, on cross-examination, sinabi mo na sa pagkakaalam mo, hindi required na i-attach ang PFP sa request for confidential funds. Tama ba? Yes po. Okay. Now, may we confront you with Section 3.24 of the Joint Circular 2015-01. Can you kindly read it for the record? And show the witness the JC 2015-01, the relevant provision thereof. Can you kindly read for the record what 3.24 of the Joint Circular states? 3.24 Physical and Financial Plan refers to the plan approved by the head of office in the case of NGAs and LGUs and by the board of directors in the case of GOCCs, supporting the request for funds for CE and IE containing the estimated amount per project, activity, and program. Okay. Nabasa niyo po ba yan bago kayo sumagot kanina? Familiar po kayo sa provision na yan? I have to be honest, ma'am, na I cannot remember this one, ma'am. Okay. Ngayon, hindi rin ikaw ang nagpadala or nag-prepare ng October 22, 2022 letter. Tama ba? Sorry, ma'am. Hindi rin ikaw ang nagpadala ng August 22, 2022 letter. Tama ba? It is through our Yes. usual na routing process, ma'am. And also, sabi mo kahapon, it was the decision of the Vice President to request the confidential funds. Tama ba? Yes, as the head of agency, ma'am, I would understand that she has the authority to request for the said funds, ma'am. And siya rin yung nag-sign off dun sa August 22, 2022 letter. Tama ba? Yes, ma'am. Siya yung pumirma.
Tama ba? Yes, ma'am. Okay. O ayan mga kababayan, na sabi po nila dito, di ba nakakapagtaka na ito, yung mga main character na dapat magpapatunay sa mga akusasyon nila, pero ayaw nilang ipatawag kasi mismo sila ayaw nila ang impeachment trial na ito ay laro-laro lamang. Walang matibay na ebidensya kundi ang tanging pakay lamang at mapatanggal sa pwesto si Inday. Di tinawag si Lopez para i-context sa grave threats. Ayaw tawagin sila chika para klaro ang CF or CIF. Diba? Sabi ni Malutikia ito. Kaya puro publicity, public shaming yung ginagawa nila, pero ang taong bayan hindi po tanga, hindi po bobo para maloko tayo. 'Di ba mga kababayan, ginagawa tayong tanga, niloloko na nga tayo sa flood control issue. Kinalimutan nila si Marcoleta, pinakulong nila. 'Di ba mga kababayan? Si Tatay Digong pinakidnap, pinaaresto, dinala sa ICC. O so ngayon mga kababayan, wala pong nangyayari at talagang gusto nilang idiin si Sara. Pero hanggang ngayon, walang matibay na ebidensya. Naku po mga kababayan, mga yawa talaga mga ito. So hindi mo alam kung paano ininterpret ng Vice Presidente yung provision na iyong binasa. Tama ba? You cannot say with certainty how the Vice President interpreted that provision. Before you answer, Mr. Otono, yes, Attorney Christine? Witness is incompetent to read the state of mind of the Vice President. That's precisely the point, Your Honor. That's precisely what I'm asking the witness to confirm, that he cannot say with certainty the frame of mind of the Vice President if she was also thinking that the PFP is not required for the request. Applying the rules equally, if he knows, witness may answer. Thank you, Your Honor. Again, ma'am, for the question ulit, ma'am. So hindi mo rin masasabi, you cannot say with certainty na ganyan din ang interpretasyon ng Vice Presidente dun sa provision na binasa mo nang ipinadala ang sulat to the DPAM dated August 22, 2022. Tama ba? I cannot, ma'am. But you are sure, you can confirm that the Vice President is a lawyer. Tama ba? Yes, ma'am, she is a lawyer. Work today is broken. Ayan mga kababayan ko. Nako po, nako. We're all working in Dito balak daw investigahan ni Benny Abante itong confidential fund na 2.6 billion nung mayor pa si Sara sa Davao. O nakita nyo mga kababayan. Pero sariling bakuran, puro korap. Lubog na lubog ang Manila, ang District 6. Pero Davao ang iniimbestigahan. Yawa talaga mga ito. Sabi mo rin kanina na yung confidential funds, to your knowledge, hindi lang to ginastos sa regular programs ng good governance. Tama ba? Ma'am, what I meant, ma'am, is that Sorry, Mr. Tony, let me just clarify. Sinabi mo kanina na to your knowledge, yung confidential funds were not spent on the regular programs under the good governance program. Tama ba? that's correct, ma'am. Yan din yung sinabi mo para sa socio-economic delivery programs. Ang sabi mo, yung confidential funds hindi ginamit sa regular programs ng socio-economic delivery programs ng OVP. Tama ba? That's correct, ma'am. Pero you will confirm na yung sa PFP, hindi naka-indicate na the confidential funds will be used not for the regular programs of the good governance program of the OVP. Tama ba? Walang qualification dun sa PFP. Tama ba? Ang nakalagay lang doon, good governance program. Yes, ma'am. Based on the document that I saw, ma'am, it only indicated the program titles. Okay. Tama. So, hindi naka-indicate doon na gagamitin ang confidential funds para sa programa other than the regular programs under the good governance program. Tama ba? Yes, ma'am. The same is true for the 2023 PFP. Ang nakalagay lamang doon, socio-economic delivery. Walang qualification. Tama ba? Based on the document that was presented, ma'am. Hindi rin sinabi na the confidential funds for 2023
ay gagamitin for programs other than the regular programs of the socio-economic delivery programs of the OVP. Ayan mga kababayan, malabo pa sasabaw itong sinasabi ni Attorney May Divina Gracia. Tama, dapat itigil na yan. O, di ba? Dapat itigil na ang hearing na ito dahil walang matibay na ebidensya ang prosecution. Sayang lang ang mga pera ng taxpayer at si Tulfo, Rafi ay paborito na siya kasi hindi takot ang witness kaya mag-insulto na lang siya kasi hindi mabayaran ang witness. O, nakita nyo? Sobrang kabado naman tong si attorney, prosecution. Hoy, Iba Makino, di ka talaga nakakaintindi. Anong purpose, bakit gumagamit ng mga aliases para maitago ang pagkakakilanlan ng tunay na pangalan dahil delikadong buhay nila. Bobo, bakit Maricial ang ginamit ni Ninoy para makalusot siya ang mga taong ginagamit ni BP Sara para di makilala ng mga NPA, para di sila patayin ng mga demonyong komunista. Yan, bobo kayo. Tignan nyo mga kababayan ko. Hindi nila maintindihan, pati itong mga tuplok na ito, ang tatanga, di ba? Totoo ng mga tanga ang mga ito, yung sabing komento eh. Tama ba? Sorry, ma'am. Can you repeat the question, ma'am? Hindi To be rin clear. sinabi sa PFP for 2023, the confidential funds of the OVP will be used for programs other than the regular programs under the socio-economic delivery program of the OVP. Based on the Yes. document, ma'am, it does not specifically indicate. Okay. And you would confirm that the seeming confusion would have been avoided had the Office of the Vice President only indicated the specific programs under both the Good Governance Program. So yan mga kababayan, sila chika kasi ang tawagin nyo. Mga ungas kayo, di ba mga kababayan? Si Colonel Dante La Chica, do you think kailangan siya ipatawag? Si Colonel Dante La Chica, do you think kailangan siya ipatawag o ano po ang strategy ng prosecution? Well, kung sapat na yung sa mga tanong kay Miss Gina, palagay ko, hindi na kinakailangan sa kanila chika. We're gonna wait until that. Kung meron pang tanong ang defense. Si Colonel Dante La Chica, do you think kailangan siya ipatawag o ano po ang strategy ng prosecution? Ayan mga kababayan ko, di ba ayaw nilang ipatawag? O tingnan natin ha, o tignan nyo ito. Nag-walk out si Abante. Tignan natin. Benny Abante nag-walk out. Bakit kaya? Tignan natin sila chika ha. Bakit ayaw nilang ipatawag? Sa palagay ko hindi na kailangang ipatawag sila chika. Bakit kaya? Bakit ayaw nila? Kasi natatakot sila, di ba? Mga kababayan ko. Mga 80-80 kasi. Talagang lagi silang suplak eh, no? Sa documents provided by a security officer, Ano yun, Your Honor? may pagbabawal po ba sa joint circular na ang nabawal mag-rely sa documents na pinoprovide ng security officer? Wala, Your Honor. The requirement of the joint circular is that a special disbursing officer must be a regular or permanent employee of the agency, correct? Opo, Your Honor. And you are a regular or permanent employee of the Office of the Vice President. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Coterminous po, Your Honor. Ito yung binastos ni Tulpo mga kababayan. Itong si Gina Acosta. What actually caught my interest? Tignan nyo ha, ang dami ng mga testigo. Madriaga, Gina Acosta, Ontorio, lahat po mga kababayan, hindi nakakapagpakita ng ebidensya. Diba? Si Colonel Dante La Chica, do you think Diba mga kababayan, wala Chika, silang may do you pakitang think- ebidensya? O ito yung komento. Hoy, flood control mo sa Manila. Paliwanag mo daw. Binabanatan ka ni Isko Moreno. O, tignan mo. Ang sabihin nyo, takot lang kayo. O, tignan, dito na naman ang natalo na nanalo pa. O, nakita nyo po. Obvious. Takot kayo kay La Chica. Takot yan. Takot sila lahat kay Col La Chica.
Parang lagi silang win na win kahit hindi naman. Patawag nyo lahat. Ba't takot na takot kayo kay La Chica? Mga kababayan, mahal nyo ang ating pangalawang Pangulo. Di tayo matatalo. Mahal natin si Inday. Nilaglag kayo ni Isko, yari kayo. Buti na lang, hindi nasunog ang krus. Yung flood control mo, Benny, Abante, Boy Dila. Nako po mga kababayan ko. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Na lahat po ay hindi po mapasinungalingan ang katotohanan dito. Talagang sabit lahat. Bakit ayaw nyong ipatawag sila Chica? Di ba mga kababayan ko? Yawa kayo. Mga kababayan, anong sinasabi po? Ito dapat ang iharap ng mga buhaya para malaman na at matapos ng hearing, nakakasawa na. Paikot-ikot lang ang mga tanong. They are wasting their time and money. Yan na naman pala gagawin witness ni La Chica mga paulit-ulit. O nakita nyo mga kababayan, bakit pinag-iisipan pa, kuhanin na? O bakit pinag-iisipan pa? Diba mga kababayan ko? Is that really his name? Baka naman alias lang. Nako po. Nagdadalawang isip. Ito, tignan nyo ha. Nagdadalawang isip daw. Nagdadalawang isip pa yung prosecutor ipatawag si La Chica. Kasi takot kayo sabihin ang katotohanan. La Chica at malaking kahihiyan ito ni Junior. Para siya na naman ang mapa-impeach at wala kayong makitang matibay na ebidensya laban kay BP. Ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo? For transparency, for a better democracy, mabuhay po.